Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Umarangkada na ang unang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela. Malaking tapya sa presyo ng mga produktong petrolyo ang panawagan nila. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, pampagulo lang ang service contracting program. Mas mainam pa raw na ibuhos na lang ng gobyerno ang pondo rito papunta sa fuel subsidy para mas marami pang driver ang makinabang. Nakiisa rin sa kilos protesta ang mga miyembro ng Piston. Ang iba pang detalye ng balitang yan, ihahatid namin maya-maya lang. Simula na ngayong araw ang pagpapatupad ng service contracting program ng gobyerno na layong magbigay ng dagdag kita sa mga tsuper sa gitna ng napakataas na presyo ng petrolyo. Sa ilalim po ng programa, babayaran ang mga tsuper ng 30 pesos hanggang 100 pesos kada kilometro. Depende po yan sa minamaneho nilang pampublikong sasakyan. Sako po nito ang mahigit 800 ruta sa bansa na mga ruta sa mga pangunahing kalsada at mga dumadaan sa mga estasyon ng tren tulad ng LRT at MRT. Imomonitor ng pamahalaan ang mga PUV sa pamamagitan ng manual monitoring at GPS. Kabilang din po sa programa ang 20% discount sa pamasahe ng mga pasahero. Dahil mga major route lamang ang sakop, hiling ng ilang tsuper sa mga secondary road, maisama rin sila sa programa dahil apektado rin sila ng mahal na presyo ng diesel. Napakaganda po sana kung ang lahat po ay makikinabang. Ang sa amin po kasi ay wala po kami sa national road. Nandito lang kami sa secondary road. Paano po kami makakasama dyan sa service contracting na yan? Bakit ayaw i-subsidize ng gobyerno yung kalahati dun sa itinaas ng diesel? Para pare-parehas po kami na makinabang. Posible raw bumalik ang Iran at Amerika sa Pakistan para magnegosasyon muli ayon kay US President Donald Trump. Sabi ni Trump, gusto raw talaga makipagnegosasyon ng Iran. Git niya, hindi papayag ang Amerika na magkaroon ng nuclear weapons ang Iran. Kabilang ang nuclear weapons sa mga hindi na pagkasunduan ng Amerika at Iran sa peace talks sa Pakistan itong nagdaang weekend. Sabi noon ni Iranian Parliamentary Speaker Mohammad Khalibaf, bigong makuha ng delegasyon ng Amerika ang kanilang tiwala sa peace talks. Wala pang tugon ng Iran tungkol sa posibilidad ng panibagong peace talks. Sabi sa Reuters ng ilang opisyal ng Iran, wala pang nakataktang petsa pero posible raw ito ngayong linggo o sa susunod na linggo. Sa ibang balita, huli kamang panloloob sa isang commercial establishment sa Quezon City. Naaresto sa Maynila ang suspect na umamin sa krimen. Balitang hatid ni James Agustin. Dumaan sa bintana ng isang hardware store ang lalaking ito na nakuna sa CCTV sa barangay Doña Imelda, Quezon City madaling araw nitong Lunes. Dahan-dahan siyang bumaba. Nang mapansin ng CCTV camera, tinakpan niya ito. Sunod na nahagip ang lalaki na naglalakad papalapit sa stalls ng katabing supermarket. Sa isang stall kita ang lalaki na binubuksan ng cabinet at may kinuhang pera. Ayon sa pulisya, tumagal ng halos 2 oras ang pagnanakaw. 5 stalls ang pinagnakawan kabilang ang 2 tindahan ng cellphone, 2 watch repair shop at 1 tindahan ng mga lighter. Sa kabuuan naaabot sa 200,000 pesos na halaga ng mga cellphone, iba't ibang klase ng relo at cash ang natangay. Yung nag-open na yung supermarket na ito at dumating na yung mga stall owners and sales representative, doon nila na-notice na yung nanakawan na sila. I think around past 10 na ng umaga. Hindi ito napansin ng mga security personnel who are conducting robbing outside the supermarket. Base sa imbestigasyon, nang makapasok ang suspect sa hardware store, doon siya kumuha ng mga gagamitin para makapunta naman sa katabing supermarket. Na-access niya yung pinaka-second floor ng hardware store. So ang ginawa niya, dinismantle niya yung glass wall. Since hardware yung kanyang pinasok, tinanggal niya, kumuha siya ng mga tools doon. Kinuha din niya yung mahabang ladder doon sa hardware store. Bumaba siya sa supermarket. Sa iba pang kuha ng CCTV kita ang pagtakas ng suspect na naglalakad papalayo sa mga commercial establishment.
Sumakay siya sa tricycle. Nakalaunan din natunto ng pulisya ang driver. Yung sinakyan niya na tricycle, natandaan kung saan siya binaba, somewhere in Sampaloc. Yun yung naging susi natin para malocate natin na mabilis itong mga suspect. Sa Sampaloc, Maynila, nakunan din sa CCTV ang suspect. Papasok sa kanyang inuupahang bahay. Sa follow-up operation na aresto ang lalaking suspect. Huli rin ang kasabwat na lalaki. Nahawak pa umano ang mga ninakaw na gamit ng subukan tumakas. Nabawi sa mga suspect ang mga ninakaw na cellphone at iba't ibang klase ng relo. Bakit mo nagawa? Nadala lang po sa kahirapan ng buhay ko. Nagkakataon lang po, napadaan lang po ako dun sa area. Hindi naman po kasabot dyan. Wala po ko alam dyan sa mga ganyan. Maharap ang mga suspect sa reklamong robbery. Inaalam pa ng pulisya kung may kinabibilangang grupo ang dalawa at kung may iba pang establishmento silang pinagnakawan. Sisikapin namin kunan ng pahayag ang mga may-ari ng hardware store at supermarket. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang motorcycle rider matapos siyang mahulog sa bangin sa Banawe, Ifugao. Base sa investigasyon mula sa palikong bahagi ng kalsada, nahulog ang motorsiklo sa bangin. Nangyari po ito bago mag-alas 10 ng gabi nito pong Lunes. Dinala sa ospital ang rider pero idineklarang dead on arrival. Sugatan naman ang angkas. Wala siyang pahayag. Inaalam pa ang sanhi ng aksidente. Nasunog ang isang storage facility sa Barangay Sala sa Cabuyao, Laguna. Lumagablab ang apoy dahil sa mga light at combustible material sa loob. Ayon sa Cabuyao City Fire Station, 4 na pamilya ang apektado sa sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Nasunog din ang isa namang mixer truck sa San Jacinto, Pangasinan. Ayon sa driver, bumabiyahe siya sa Barangay San Vicente nang biglang lumiyab ang sasakyan. Nakalabas naman siya bago pa kumalat ang apoy. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng apoy. Mainit at marinsang panahon ulit ang aasahan sa halos buong bansa ngayong Miyerkules. Ayon sa Pag-asa, nakakaapekto pa rin sa Northern Luzon ang ridge ng high pressure area. Gayunman, posible pa rin ang local thunderstorms sa ilang lugar. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng light to moderate rain sa mga susunod na oras ang ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Southern Luzon at Mindanao. Posible namang pumalo sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Cotabato City ayon sa Pag-asa. 41 degrees Celsius na extreme caution level ang posible namang heat index sa Dumangas, Iloilo. 40 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan, Bacnotan, La Union, Cavite City, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Giwan, Eastern Samar at sa Butuan, Agusan del Norte. Dito po sa Metro Manila, posibleng umabot sa 38 degrees Celsius ang heat index, partikular sa Pasay City. Humina na bilang typhoon ang dating super typhoon na nasa Pacific Ocean. Namata niyan 2,535 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 175 kilometers per hour. Sabi po ng Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nitong pumasok sa Philippine Area of Responsibility at wala ring epekto sa lagay ng panahon sa bansa. Sa loob lamang ng 24 oras at hindi 11 araw na ubos ang 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon po yan sa nagpakilalang dating aide at bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa impeachment hearing ng House Justice Committee. Dati nang iginiit ng bise na hindi niya nilustay ang confidential funds ng kanyang opisina at itinanggiring may kaugnayan sila ni Madriaga. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Pinabasa kay Ramil Madriaga ang kanyang supplemental affidavit kung saan nakalatag ang kanyang kaugnayan kay Duterte. Her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Kasama sa affidavit ang ilang patunay raw rito, kabilang ang video ng pagkikita raw nila noong Davao City Mayor pa lang si Duterte. Sino po yung sumigaw ng Sir Ram? Ito, ayan o. Ayan, Sir Ram. Sino yon? Si BP Sara. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor.
May screenshot din ng video conference nila kay Duterte nang mag-anunsyo itong hindi natatakbong presidente noong eleksyon 2022. I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. A printout of the Facebook post dated September 29, 2021 is here to attach. May I know what's happening to you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. You are nearly crying. Malungkot lang po. Idinetalye ni Madriaga ang pag-deliver niya ng mga pera sa iba't ibang individual sa utos-an niya ni VP Duterte. In the morning of December 20, 2022, Sarah called me and she said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Street, at sa Ombudsman. 4 large dark bags were unloaded from the vehicles. 3 large dark bags and 1 lighter colored and relatively smaller bag. Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. Nabanggit din ni Madriaga si PRRD, ang initials ng dating Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte. Previously and upon direct instructions sa PRRD, Sarah, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Tony Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Sabi ni Madriaga, confidential funds daw ang mga ito. A few years later, I read from several media reports that the 125 million pesos OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Ginamit din daw siya bilang dummy sa bank accounts para sa paglipat ng milyong-milyong pisong pera noong panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. These were opened by people close to PRRD who informed me that money will be transferred to these accounts for intelligence operation and for laundering. Alam daw ito ng dating Pangulo at may mga pagkakataong inutusan pa siya nito. I distinctly remember that PRRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million from a bank inside the mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. May iba pang iniutos umano sa kanya ang dating Pangulo. PRRD specifically instructed me to monitor, operate, and sabotage former Senator Trillanes. However, PRRD was apprehensive in ordering the assassination of Senator Trillanes because of the latter's support and contact in the armed forces of the Philippines. Iniutos din daw kay Madriaga ang pagbuo ng non-profit corporation para sa kandidatura ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Ito ang ISIP o Initiative for Social Justice, Innovation and Progress, Pilipinas. Pero ang ibig sabihin umano para sa kanilang mga taga-suporta ay Inday Sara is by President. Isa sa mga nagbigay umano ng pondo para rito ang isang opisyal ng Pharmally. I was informed by PRRD that funding will be made available for the activities of ISIP through the contribution of his friends and supporters. One of those friends and supporters is Lin Wei Zhong, who was the financial officer of Pharmally Pharmaceuticals. Sometime in June or July 2021, PRRD informed me that someone will call me to directly coordinate the turnover of 175 million. I also remember that Michael Yang, a very close friend of PRRD, who was frequently in Malacanang, also provided financial support to ISIP. Sa affidavit ni Madriaga, lumalabas na naputol ang kanilang relasyon ni VP Duterte nang hindi siya nito tulungan sa kasong land grabbing na inilapit kay Madriaga ng ilang magsasaka sa Bataan. Pero may punto raw na binisita siya sa kulungan ng bise. Sometime in October 2025, after I got arrested for alleged kidnapping, I was surprised to see Sarah through the metal railings of the passageway. She smiled and waved at me. Jail warden Sabiniano handed me a phone. When I said hello, I recognized the voice of Sarah and she asked me about my well-being and conditions inside the detention facility. She was also apologetic for failing to do something or assist in my ongoing criminal case. Sa isang punto sa pagdinig, tinanong si Madriaga kung may namilit
o inialok sa kanya kapalit ng pagsusulat ng affidavit. Hindi ka po ba napilitan na gawin ang anong komento affidavit na iyong sinubmit? Hindi po ako napilitan, Madam Chair. Wala bang pangakong palayain ka sa kulungan kapalit ng pagtestigo na ginagawa mo ngayon? Hindi po ako humihingi ng anumang kapalit sa paggawa ko ng salaysay ko. Bago siya umalis, pinirmahan at isinumite niya sa komite ang waiver sa bank secrecy law para mabusisi ang kanyang bank accounts. Sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ng mga binanggit ni Madriaga sa kanyang pagharap sa Kamara. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News. Sa isang punto ng pagdinig kahapon ng House Justice Committee, may inihayag si Remil Madriaga noong nag-aaral pa ng abogasya si Vice President Sara Duterte. May pinahagi raw sa kanya si Atty. Ryan Ray Kilala noong estudyante pa niya si Sara Duterte sa San Sebastian College, Recoletos College of Law. Si Kilala ay naging ninong sa kasal ng anak ni Madriaga. Sarah was not particularly good in school, was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sarah received passing grades despite her poor academic performance. Sa isang pahayag ngayong umaga, sinabi ni Vice President Duterte na sa lahat ng anyay kasinungalingan sa pagdinig kahapon, inaalmahan niya ang sinabi ni Madriaga na kinailangan siyang tulungan para makatapos sa law school. Sabi ng bise, natapos siyang law school sa sariling pagsisikap. Hindi raw siya humingi ng special accommodation para sa kanyang grades dahil madali lang anya makuha ang bare minimum. Hindi rin daw siya inireklamo dahil sa pagiging bastos o marahas sa ibang law students sa San Sebastian. Sabi pa ni VP Sara, natapos niya ang law school noong May 2005 at pagka-Setyembre ng taong yun ay nag-bar exam agad siya na hindi pa raw nagagawa noon sa SSC Recoletos. Relatively difficult anyang bar exam ng taong yun. Pumasa siya sa first attempt na 80 ang general weighted average. Ayon pa sa bise, malayo sa kapasidad niya si Madriaga at mga kasabat umano sa Kamara dahil hindi nila kayang gumawa ng kapani-paniwalang kasinungalingan o sumunod man lang sa rule of law. Pang-aabuso at korupsyon ng anya ang kaya ng mga miyembro ng House Justice Committee. Dapat daw tandaan na nagka-issue ng panunuhol sa mga miyembro ng Kamara ang unang impeachment proceedings laban sa kanya noong 1 taon. Wala raw ipinag-iba itong ikalawang impeachment proceedings ngayong taon. May pahayag din si VP Sara laban sa kasalukuyang administrasyon. Ang kabiguan anya nito na magbigay ng kaginawahan sa gitna ng krisis ay hindi dahil kulang sa resources kundi dahil ginagamit sa pamumulitika ang pondo para makaiwas sa pananagutan. Sinusubukan po naming hingan ng reaksyon dito ang Malacanang. Wednesday latest mga mare at pare, walang maliit na tao para sa pag-abot ng mga malalaking pangarap. Yan ang tampok sa upcoming episode ng Magpakailanman ngayong Sabado. Di dahilan ng pagiging maliit para mangarap ng malaki. Ang kapuso actress na si Jo Berry ang mismong gumanap sa kanyang real-life story episode na Little Big Dreamer. Full circle moment daw ito para kay Jo dahil sa drama anthology siya nagsimula bilang actress 10 years ago. Chika ni Jo, aminado siyang nahirapan sa pagganap sa episode. May mga parte ng kanyang buhay kasi na ayaw na niyang balikan. Natakot din talaga ako kasi of course maraming part ng buhay ko na ayoko na sanang balikan. Pero alam naman natin na yung mga pangit na parte ng buhay natin, yun talaga yung bumubuo sa kung ano tayo ngayon. Aabangan din si Jo sa upcoming GMA Prime series na The Master Cutter with Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Gagampanan niya ang karakter na si Ame. Kumusta kaya katrabaho si Dingdong? Very maalaga si Kuya Dong. Lagi niya akong chine-check, okay ka lang every after scenes, pag actions or may mga takbo, okay ka lang, okay ka pa, ganun. Maalaga po si Kuya Dong sa aming lahat. Kaugnay sa suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene, kausapin po natin si LPG Marketers Association founder Arnel T. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali.
Opo, magandang araw. Magandang araw at magandang umaga po. Linawin lang po natin, effective immediately po ba ito kapag bumili ngayon ng LPG, tapyas na dapat yung excise tax? Opo, since yesterday po, kami po ay nagpatupad na po ng excise tax reduction sa lahat po ng aming mga miyembro at sa mga brand po na kasanib sa aming miyembro. At pwede raw bang i-tax credit na lang yung dati ng nabayaran halimbawa na excise tax para matapyas na sa current inventory yung excise tax? Ngayon, ano ho ba ang masasabi niyo dyan? Well, ang kanya-kanyang opinion po. Ang opinion ko po kasi during the time na kami nagkaroon ng pagpupulong ng Bureau of Customs or Finance Committee, ay ang nabanggit ko po ay pwede naman outright na tanggalin na muna at kahit po yung aming mga current inventory na meron pa pong nakapatong na excise tax, ay akuin na muna namin at ang mababawi naman namin yan once na after 3 months at binalik ang excise tax, ay doon na lang po namin babawiin sa aming current inventory doon sa mga panahon na yon na wala naman excise tax. Kamusta po yung forecast nyo sa supply po ng LPG sa bansa? Well, ang forecast po natin ay currently because of the summer season and the demand was down by 30%, ay meron po tayong mga around 50-day inventory. Kaya po so far ang stock inventory po ng ating bansa ay sufficient. Wala po tayong magiging problema pagdating po sa mga darating pang panahon. Ano po naman ang inyong posisyon dun sa mungkahi po ni Senator Sherwin Gatchalian na magkaroon ng price cap sa LPG? Well, I think yun hong panukalang yan ay medyo doon po kami hindi sumasang-ayon dahil baka ho ito ay maging sanhi para yung pang LPG importers ay hindi ho mag-angkat ng kanilang produkto dahil kung magkakaroon ng price cap at malayo doon sa presyong binibili namin sa international market, ay baka maging reason pa ito para sa ating problema sa product shortage. Kaya po mas mainam na siguro yun ginagawa ng Department of Energy ngayon na through the transparency of the pricing, kinukuha po nila sa amin ang aming daily inventory at ang aming mga bill of lading. Yung produktong binibili namin ay kanila pong kinukuha sa amin upang malaman nila kung ang pinepresyo namin domestically ay naaayon doon sa aming pagkakabili ng produkto. Sir, panghuli na lamang, parang paggabay na lamang din po sa mga nanonood sa atin. Kung bibili po ngayon ng LPG, less excise tax, magkano na ho ang dapat more or less no, na naglalaro lamang yung presyo ng LPG na aming bibilhin? Opo, bigyan na lang po namin ng kahit paano po idea kasi iba't ibang lugar, medyo magkakaroon po na pagkakaiba ang presyo. The lowest po is 1,455 at ang pinaka-highest will be on the range of 1,567. Okay, pero may mga nagbibenta po, 1,700. Okay pa rin ho ba yun? Well, sa ngayon po, sa panahon ngayon, after the reduction or suspension of the excise tax plus yung pagbaba po ng crude oil, hindi po dapat umaabot ng ganong kalaking halaga. Ang amin pong panawagan sa mga tindahan po ng LPG na may mga ganyang presyo, ay kailangan po nilang baguhin ang kanilang price board dahil masyado pong mataas yan. At yun po naman ay kampante po namin sabihin na yan pong presyong binabanggit namin ngayon ay nasa tama at meron na po silang sapat na income dito sa binabanggit namin presyo ngayon. Marami pong salamat sa inyo pong mga impormasyong ibinahagi sa amin sa Balitang Hali. Opo, salamat din po. Yan po naman si LPG Marketers Association founder Arnel T. Huli ka mang pagewang-gewang na pagmamaneho ng rider na yan sa Tabunok Flyover hanggang Mananga Bridge sa Talisay, Cebu nitong Sabado ng gabi. Delikado po yan. Ayon sa upload ng video, nagagalit ang rider kapag may ibang sasakyang dumadaan sa kanyang dinaraanan. Agad ipinahanap ng mga otoridad sa Talisay ang rider matapos mag-viral ang video online. Nitong Lunes, humarap ang rider at ipiniliwanag na may humahabol daw sa kanya noong mga sandaling paekis-ekis ang kanyang maneho. Humingi siya ng paumanhin. Hindi kumbinsido sa kanya ang mga otoridad kaya tinikitan siya dahil sa reckless driving at pinagmulta ng 1,000 piso. Ipinaalam na sa Land Transportation Office ang insidente. Hawak na ng pulisyang isa sa mga kasabwat umano sa pagnanakaw sa isang sanglaan sa Pasay.
Ang suspect na appraiser sa pawn shop itinangging may kinalaman siya sa pagnanakaw. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Gabi nitong April 12 nang pasukin ang pinaniniwalaang termite gang ang pawn shop na ito sa Libertad, Pasay City. Sa ilalim ng kalsada, pumasok ang mga salarin matapos maghukay. Walang pasok ang mga empleyado noong araw na yon. Lunes na ng umaga, natuklasan at na-report sa pulisya ang pagnanakaw. Nakikita po natin doon sa loob na binaklas din po ang yung bolt. So meron po silang nakuha doon na approximately mga 1 million worth of jewelries, then 90,000 in cash. Nakita mula sa labas na may isa pang butas sa pawn shop. Posible umanong sinubukang maghukay ng mga salarin papunta sa katabing pawn shop. Pero dahil limitado ang oras, hindi ito napasok. Hinala nila sa nakabukas na manhole sa Park Avenue dumaan ang mga salarin. Mga kapuso, dito sa drainage na ito, pinaniniwalaang lumabas at pumasok ang grupo ng termite gang na nanloob sa isang pawn shop dito sa Pasay City nitong linggo. Mula rito sa drainage, nasa 10 minuto raw nilakad ng mga sospek ang kanal hanggang makarating sila dito sa pawn shop. Sa reenactment ng pulisya, may kita kung gaano kasikip ang dinaanan mula sa pawn shop papunta sa drainage. Pero pagdating sa gitna, maluwag na pabalik sa nakabukas na manhole. Sinamantala raw ng mga salarin ng paghuhukay nitong nakalipas na Semana Santa. Base sa investigasyon, posibleng inside job ang nangyari. Ang suspect dito, ang mismong appraiser na unang nag-report sa mga pulis. Tila sinadya raw kasing patayin ng motion detector ng pawn shop noong araw na mangyari ang insidente. Sa pag-iimbestiga po namin, nalaman po namin na siya po talaga yung yung parang naging conspirator doon sa loob kasi hindi mangyayari yung panloloob kung hindi siya tumulong. Siya nga po yung pinagkakatiwalaan na nakakaalam ng mga codes ng motion detector at saka yung sa ng CCTV. So nung tignan po natin yung laman ng CCTV, wala na pong makitang footage doon. Ayon naman sa appraiser, matagal na niyang inireport ang problema nila sa CCTV. Nung Wednesday, before yun nangyari sir, na-report ko na po yun sir. Nung 8 pa lang po, na-report ko na po yun na nakatalikod yung CCTV namin sir. Lagi naman po kasing gano'n yung CCTV namin sir, na nawawalan po ng signal. Nakatakdang sampahan ng reklamong robbery ang sospek. Patuloy naman na tinutugis ng pulisya ang iba pa niyang kasamahan. Inaalam din nila kung iisa lang ang grupo na nanloob sa pawn shop at isang bangko sa Marikina City noong 2017. Gayun din sa mga kaparehong insidente sa iba't ibang bahagi ng Cavite noong nakaraang taon. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Tumagilid ang isang truck na may kargang mga baboy sa Malungon, Sarangani. Sugatan ang pahinanti ng truck. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang truck sa pababang bahagi ng National Highway sa barangay Nagpan. Hindi na raw nakontrol ng driver ang truck dahil sa bigat ng dala nitong nasa 150 baboy. 33 sa mga baboy ang namatay dahil sa aksidente. Nasa 600,000 pesos ang halaga niyan. Lumalabas sa investigasyon ng NBI na posibleng 7 tao lang ang sumulat o pumirma sa mga sinuring 36 na resibo ng confidential funds ng Office of the Vice President, Department of Education noong kalihim pa nito si Vice President Sara Duterte. Narito po ang aking report. Sa pagharap ng mga taga-National Bureau of Investigation sa House Committee on Justice, iprinisinta nila ang resulta ng kanilang mga pagsusuri sa mga acknowledgement receipt na ipinapakita kung kanino napunta ang confidential fund ng DepEd noong kalihim pa si Vice President Sara Duterte pati sa Office of the Vice President. Kabilang sa mga inimbestigahan nila ang mga pattern at stroke ng mga pirma at sulat sa mga resibong ito. Gaya ni Sally Rendon at Sheila Dado na pareho ang pirma pero magkaiba ang pangalan at sulat. Ang 4 naman na individual na ito, magkakaiba ang pangalan pero magkakamukha rin ang pirma. Sabi ng NBI, halos pareho ang stroke ng mga pirma pati ang manner of execution nito. Sa resibo ni Annalisa Zinio at Ken Naso, iisang tao lang daw ang nagsulat ng petsa ayon pa rin sa NBI. Yung patterns po of the letters and the figures dun sa handwritten dates reveal significant similarities din po, indicating that they were written by one and the same person.
Sabi ng NBI, posibleng 7 tao lang ang sumulat o pumirma sa 36 na resibo na sinuri ng mga forensic examiner nila. Based on the examination conducted, there were groups of acknowledgement receipts that were written by the same person. 7 magkakagrupo po na bawat grupo 1 tao lang ang sumulat. Aabot daw sa mahigit 4,000 ang mga resibo ng confidential funds noon ng bise, pero 36 na resibo lang ang sinuri nila sa opisina ng Commission on Audit. Ito lang daw ang pinili at binigay sa kanila noon ng Kamara. It was technically randomly given for purposes of examination. Some of them were not submitted for examination because there's a duplication already. Kinwestiyon noong nakarang taon ng mga mababata sa mga resibo ng confidential funds, kabilang na ang nakapangalan sa isang Mary Grace Piatos. Muling sinabi ng Philippine Statistics Authority o PSA na wala itong record ng kapanganakan, kamatayan o kasal. Maging ang mga pangalang Kokoy Villamin at Milke Sikuya. Nasa mahigit 2,000 pangalan ang pinaberipika ng Kamara sa PSA at mahigit 1,000 rito ang mga walang record ng kapanganakan, kamatayan o kasal. So ibig sabihin it's almost next to impossible na makita ba yung mga taong yan kung non-existent o existent yan. No? Sir, as I've mentioned po, limited yung information because it's only the name. So I cannot say na 100% accurate yung negative results po. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA News. Kaugnay sa mga naging pahayag sa House Justice Committee ni Ramil Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte, kausapin na natin ang abogado ni Madriaga, si Attorney Raymond Palad. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Rafi, at sa mga nanonood sa inyo. Thank you for having me. Opo, kumusta po ang lagay ng inyong kliyente ngayon matapos yung naging pagharap niya kahapon sa Justice Committee kung saan may puntong naging emosyonal po siya? Medyo nag-worry din kami nun kasi before the hearing, medyo mababa ang sugar niya. That's why may naka-standing medical group doon. And meron din kami dalang soft drinks, no? In case na bumaba yung sugar niya. Hindi pa nga rin siya nag-breakfast that time. At mahaba po yung naging pagdinig at hindi rin siya nakapag-lunch. So ngayon po, kumusta? Meron mo ba siyang medical condition? Hindi pa po kami nagkakausap mula nung magkaiwalay kami kahapon na past 3 a.m. Hindi pa ako nakakabalik sa jail as of today. Ano pong tugon ng inyong kampo dito sa mga sinasabi ngayon ng abogado ni Vice President Sara Duterte na spectacle lamang daw at hindi naman talaga magkakilala itong si Madriaga at ang bise? Ang problema kasi kay Panyero, kay Attorney Panelo, nagsasalita siya for the BP. Hindi natin malaman yung personality niya, whether nagsasalita siya as counsel sa perjury sa tabi, or OBP spokesperson na ba siya, or part siya ng defense team. So, in case na sumablay yung kanyang mga interview, yung mga admission niya, yung defense panel can say hindi naman connected si Attorney Panelo sa defense, so i-disregard mo yung sinasabi niya. The way I see it, siya ang nagiging attack-dog ngayon ni BP Sara against Madriaga, na equivalent ni Attorney Harry Roque noon, naging attack-dog naman ni PRRD. So kung mapupuna mo yung mga moves nila lately, sinisira nila lagi yung credibility ng tao, kidnapper, bar planker. Hindi yun ang issue. Ang issue dyan, humarap kayo sa Congress at sabihin niyo yung position niyo. So nangyayari ad hominem attack, tinitira yung personality ng witness, tapos nariyan sabihin bar planker yan, hindi pwedeng paniwalaan, may pending case yan. Sagutin mo yung issue ng confidential funds. Ang nangyayari, yung sagot ni BP Sara, dinadaan nila Attorney Panelo sa press con, sa interview. When in fact, ang proper venue, kung gusto nilang maglabas ng ebidensya nila, is pupunta sila sa House. At dapat ang magsalita, si BP Sara, hindi yung lawyer niya. Kung mapupuna mo, Rafi, kahapon, hindi ako nagsalita doon kasi nga, hinayaan kong mag-narrate, ma-subject sa clarificatory question, si Mr. Madriaga. At ni BP Sara, nagtatago sa mga lawyers niya lagi. Inamin po ng inyong kliyente yung tungkol sa pagiging dami niya at pag-deliver ng pera sa Malacanang o ilang individual noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Handa po ba siyang harapin ng kaso sakaling may magsampa sa kanya laban dito? Ay oo, sabi nga niya, yung mga bank accounts na yun nabuksan nang wala siyang kinalaman at kung gaano man kalaki ang pera pumasok diyan at sino yung mga depositor, sabi niya, i-waive natin yung secrecy para makita natin kung ilang daang milyon ang pumasok diyan. Kasi
ang sabi niya, hindi siya nag-open ng mga bank account na yan. Sinabihan na lang siya na meron na siyang bank account na yan. And grabe, nakita ko yung isang checkbook, talaga may account siya sa China Bank. Hindi lang namin nilagay sa supplemental affidavit yung account number, ang mangyayari ito, imbestigahan ng AMLA, makita natin yung mga bank transfer dyan, yung online transfer, yung bank-to-bank transfer. Saka kung may mga nag-cash deposit dyan, I think may record ang bangko kung sino ng mga depositor niya. So ang sinasabi niyo po doon sa pagpirma niya sa bank secrecy waiver, makikita na magiging ebidensya ito doon sa kanyang mga sinabi doon sa pagdinig. Well, isang pagpapatunay yan na yung sinasabi niya na naging trusted siya ni PRRD, nagkatiwanaan ng daang-daang milyon, yan yung tinatawag nilang resibo. Sabi mo, binibigyan ka ng pera, o ito bank account, saan natin? Ganun kalakas yung loob ng mama na buksan niyo yung bank account, malaman natin kung gaano kalaking pera ang pumasok dyan. Kasi very sure siya, hundreds of millions yan. Active pa po ba hanggang ngayon yung mga bank accounts? Hindi niya sure kasi na-detain po siya ng July 2023. Ang alam niya, may meron siya mga blank checks, na signed blank checks. Kung na-withdraw na yon or na-deactivate na yung account or kung ano yung status nun, wala po siyang alam. Kasi wala naman po siya passport na hawak. Bukod sa kanya, meron pa po, sino may access nun? Kung alam niya lalabas po kaya ito kasi sa susunod na pagdinig, yung AMLAC po ay naimbitahan. Iba naman po yung sinabi ni Ramin ng mga hindi pa naman nun nasa subject ng AMLA yan kasi kahapon lang po kami nag-waiver. Ngayon, kung gagawin ng House na i-subject din yan sa investigation ng AMLA, more than welcome po sir. Sa panayam po ng programang Unang Balita kay Attorney Paulo Panelo, sinabi niyang hindi nga raw po sapat yung ebidensya at video at mga litrato ni Madriaga na kasama niya si VP Duterte bilang patunay raw na magkakilala sila. Ano pong reaksyon niyo dyan? Kasi kahit sa social media talagang sunod-sunod po yung mga lumalabas na ebidensya daw laban sa inyong kliyente. Yung pong sinasabi ni Panyero, tawag namin dyan, yung negative, lang yan, general denial, hindi ko kakilala, hindi ko nakausap yan. Tapos pag lumabas yung mga videos at photos, sasabihin niya, ay coincidental lang yan kasi campaign. So dapat ang sinabi nila from the start, nagkaroon ng pagkikita yan, pero on a limited basis. Ang diskarte kasi nila, totally walang interaction, hindi kausap, walang inutos. Remember, Rafi, yun ang nangyayari sa House ngayon is merely determination of probable cause. Wala akong pinagkaiba yan sa nangyayari sa proceeding sa piskalya. Yung prosecutor sa ordinary criminal case, katumbas ng House, nagkukondak po sila ng clarificatory questioning. Tinatanong nila yung mga complainants, yung mga ebidensya, yun ang nangyayari sa House. Ang ginagawa ho ng defense, instead na magpaliwanag or mag-submit yung sarili niya sa clarificatory, ang ginagawa nila, yung defense nila, sinasabi nila sa press con, sa social media. Kung ikaw ang idinimanda ko, Rapi, ng estafa, at sasabihin mo walang ebidensya yan, ang gawin mo, mag-submit ka ng counter affidavit, appear ka sa piskal, hayaan mo si piskal na magtanong sa iyo ng mga ibang bagay. Hindi yung nasa labas ka ng Hall of Justice, tapos nag-rally ka, nagpe-press con ka. That's not the way, that's not the procedure ng mga PI natin na sa piskalya, which is similar dun sa nangyayari sa House. Yung isinawal po ni Madriaga na pag-disperse noon sa 125 million pesos na confidential funds within 24 hours. Sabi po kasi ng kampo ng BC, kasinungalingan din ito. May ebidensya ho ba si Madriaga para patunayan ito? Meron ho kaming living witnesses na magpapatunay ng pick up and delivery ng pera na yan. Hindi lang sila hinarap kahapon dahil number one, probable cause determination lang to. Magantay sila, Attorney Panelo, ng mga witnesses sa Senate trial. And I would encourage him na mag-participate siya sa defense and let's see kung paano niya i-cross-examine yung mga living witnesses na magpapatunay ng pick up at delivery ng pera. Hindi pa naman to trial di ba? Ang nangyayari, press con siya ng press con, hindi naman siya lawyer ng impeachment defense team ni Sara. So, lumilito, parang opinion lang yan ng isang abogado di ba? Sabi din po ni Attorney Panelo, gusto ni Madriaga na maging state witness at para hindi raw siya makulong, kaya niya ito ginagawa. Ano pong masasabi niyo dyan? Narinig ko yan sa isang interview kanina, may pinasya pa siyang text message na nag-text daw si Ramil kay Ram. Natutuwa kami na kino-confirm nila yung existence ng text na yon. Maraming text messages yon. Pero merong misquoted doon si Attorney Panelo, yung ginamit niya yung word na state witness. Pag pinroduce ko later on, yung sinasabing nag-uusap si Ramil saka si
si Nolasco, wala ho yung word na state witness doon. Dinagdag lang ni Attorney Panelo yon, so I would challenge him, ilabas niya sa social media, sa post nila, yung sinasabing text message. Ang konteksto po noon is that dahil lumitaw na sa Quadcom hearing sila Gina Acosta at yung iba pang disbursement officer at sinasabing ibinigay nila yung confidential funds sa security officer, ang context po noon is this: naaawa si Ramil kay Nolasco na nasasampahan na ng kaso sila. Nolasco and other security officer, sasampahan ng kaso plunder. Ang sabi ni Ramil sa kanya, ako na lang ang ituro mo. Aminin mo na sa akin mo binigay yung confidential fund. Handa kong harapin yung problema kasi kakasuhan naman nila ako. Kaya kong ilusot yung sarili ko. Okay. Ikaw, bata ka pa, pwede ka pang maging general. Ano to message to ng isang Ramil Madriaga to sa isang colonel na napalapit sa kanya na may future ka pa, pwede ka pang maging general. Ipasa mo na lang sa akin yung blame. So, totally misquoted, hindi misquoted, intentionally, dinagdag ni Atty. Panelo yung state witness. Ipalabas natin sa kanya yung text na may state witness. Diba? Okay. Hindi ganyan na proper lawyering, nag-misquote tayo. Mukhang marami pa talaga tayong aabangan sa mga susunod na pagdinig. Maraming salamat po sa oras na binagi nyo sa amin. Thank you po. Thank you. Yan po si Attorney Raymond Palad, abogado ni Ramil Madriaga. Susubukan po namin hingin ng reaksyon si Attorney Paulo Panelo kaugnay sa mga pahayag ni Attorney Palad. Update tayo sa panibagong tigil pasada ng ilang transport groups ngayong araw. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Yes, Rafi, nagsimulang magtipon sa tapat ng Santo Domingo Church sa Quezon City ang ilang miyembro ng grupong Piston bilang panimulang aktibidad sa kilos protesta at tigil pasada na ikinasama ng araw. Sigaw ng grupo, gawa ng paraan ng gobyerno ang walang batis na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at agarang aksyon ng gobyerno tungo sa pagbawi ng Oil Deregulation Law, pagtanggal ng excise tax at VAT sa produktong petrolyo at paghanap ng mas konkretong solusyon imbis na patsi-patsi na mga hakbang lamang para sa mga tipper. Ito ay sa kabila ng pagbaba ng presyo ng diesel ng 20 pesos at bahagyang pagbaba naman sa presyo ng gasolina. Ayon sa Piston, hindi pa yan sapat na rollback dahil higit doble pa rin yan ang presyo ng diesel bago ang krisis sa gitnang silangan. Marso, nagsimula ang kaya ng protesta ng Piston matapos sumiklam ang giyera sa Iran. So, Rafi, ngayong araw, may iba-iba pang mga kilos protesta na nakatakda sa buong Metro Manila. No? So, medyo sa schedule lang ito. Tatapos na itong kilos protesta ng grupong Piston at gagalaw naman sila mamayang hapon dyan sa may Sukat, sa may lungsod ng Manila at maging sa iba pang parte ng NCR. At yung latest mula rito sa lungsod ng Quezon City, balik sa inyo, Rafi. Maraming salamat, Chino Gaston. Update po tayo sa pagsisimula ng service contracting program sa PUV drivers. Kausapin po natin si DOTR Undersecretary for Road Infrastructure Mark Steven Pastor. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. Sir, ano po pa ang plano ninyo sa mga tsuper na hindi po kasama dito sa service contracting program dahil nasa secondary road lang daw sila? Para po sa gobyerno at sa kagawaran ng transportasyon, may mga iba pa ho tayong programa upang matulungan ho sila. Nandyan ho yung fuel subsidy program natin sa DOTR. Meron din po yung AIC sa DSWD at gayon din po yung Tupad program with DOLE at gayon din po yung fuel discount in partnership with the Department of Energy. So may mga mitigation efforts po tayo upang matulungan po yung mga kasamahan natin na hindi ho papasok o kasama dito sa service contracting program. Sir, ano ho ba yung guidelines para daw mapasali sila o mag-qualify sa service contracting program? Opo, yung may mga ruta po tayo na identified ng LTFRB nationwide, 823 routes po ito. At i-check lang po nila ang LTFRB page. Nandun po yung list of routes natin. Nandun din po yung online onboarding. Within 24 hours po, pag na-onboard na po kayo, pwede na po sila magsimula. At paano naman ho yung proseso ng on-time payout para sa mga tsuper at operator? Nasa 3 to 5 days po ang binigay ni Secretary Banoy Lopez sa ating LTFRB upang mabayaran po itong magpa-participate dito sa service contracting natin, net service contracting, upang magamit na po nila agad yung pera para po pang krudo nila at panggastos po sa pang-araw-araw. I-require pa rin ho ba yung pagkakaroon ng GPS tracker?
Yung mga ibang ruta po natin, katulad po ng mga bus sa busway, gayon din po yung mga modern jeeps, meron na pong mga GPS yan. Yung mga sa ibang units po, katulad ng traditional jeepneys, pwede pong optional yung GPS at meron din po tayong dinidevelop within the week sa LTFRB na QR code na maaari po nilang gamitin. I see. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin. Maraming salamat po. Yan po naman si DOTR USEC Mark Steven Pastor. Nakausap na ni DILG Secretary John Vic Remulla ang residenteng hinuli dahil walang damit pang itaas habang naghahalo ng semento. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, gaya ng kanyang ipinangako, binisita at personal na humingi ng paumanhin si DILG Secretary John Vic Remulla kay Johnny Lancino. Siya yung residente ng Mandaluyong City na hinuli matapos matsyempohan na walang t-shirt habang naghahalo ng semento sa labas ng kanilang bahay na nasa isang iskinita sa Barangay Addition Hill. Sabi ni Remulla, nagkamali lang sa pagpapatupad ng ordinansa ang mga pulis at tauhan ng barangay, pero inaako niya raw ang pagkakamaling yun. Tinanggap naman ni Lancino at kanyang asawa ang paumanhin ni Remulla. Sana lang daw ay huwag na itong maulit pa sa iba. Gumagawa ng kanilang tiles sa bahay si Lancino na madaanan ng mga taga-barangay at pulis. Kaya siya nasikitan at pinagbunta ng 500 pesos sa paglabag. Sinagot na ni Remulla ang gastos para matapos ang ginagawa ni Lancino sa kanilang bahay. Ibinalik ni Remulla ang 500 pesos sa kapitan ng Barangay Addition Hills na si Carlito Fernal na siyang nagbayad ng multa ni Lancino. Humingi rin ng tawad ang barangay tado na si Ariel De Loreto na siyang nanikit kay Lancino. Balik sa Con. Maraming salamat, June Veneracion. Tinawag ng Chinese Foreign Ministry na harassment ang pagsita ng Pilipinas sa mga Chinese fishing boat sa magkakahiwalay na insidente malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nitong Lunes, kinumpirma ng National Security Council at Philippine Navy na may cyanide ang mga boteng kinuha mula sa mga Chinese na mangingisda noon. Ayon sa China, gawa-gawa lang ito at walang kredibilidad ang istorya ng Pilipinas. Iginit nilang teritoryo ng China ang Renai Jiao o Ayungin Shoal. Illegal daw ang pananatili roon ng barko ng Pilipinas na nagdulot ng pinsala sa eco-environment doon. Sabi ng mga sundalong nagbabantay sa BRP Sierra Madre, China ang sumira sa kalikasan sa paligid ng barko. Mga Mare at Pare, may bagong series si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Gaganap si Marian bilang journalist sa series na Behind Closed Doors. Ang karakter niya sa serye, mistress pa ng presidente ng Pilipinas. Mapapanood yan sa GMA Network at sa streaming platform na Prime Video. Present si Marian sa launching ng Behind Closed Doors at full support ang ilang Kapuso officers sa pangunguna ni GMA Network Senior Vice President at GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez. Ang gandang pasukin ng mundong hindi ko pa nagagawa. Kailangan ko kayong observe, pag-aralan at kung paano ba talaga ang tama at para makahubog ako ng character. Saka na i-reveal yung plot and everything, pero it's a very exciting concept. Bibida rin si Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza sa upcoming series na Honor Thy Mother. Kasama niya si megastar Sharon Cuneta na dream daw ni Barbie na makasama sa project. Collab project yan ng GMA Network, ABS-CBN at Prime Video. Parte rin ng cast si Sparkle star Khalil Ramos. Nagpapasalamat ng isang mag-asawa sa Taysan, Batangas. Ang kanila kasing anak, maaasahan na at a very young age. Ala independent girl are? Busy man sa gawaing bahay si Mami April. No worries naman siya sa pagpapakain sa anak. Ang 2-year-old kasing si Ali, caring-caring sumandok para sa sarili. Eto pa ang bonus. Marunong na rin siyang magdasal at magpasalamat para sa mga biyayang pagkain. At pagkatapos ng mealtime, sanay rin ang bata sa ligpitan. Simula 1-year-old, tinuruan na raw si Ali kung paano asikasuhin ang sarili. Ang video niya, mahigit kalahating milyon na ang views. Trending! Yan ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.